Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, trending na naman today. Paano ba naman kasi mga kababayan, may malaking pasabog ngayong araw ang ating mahal na PBBM. Yes, you heard it right mga kababayan. Ginulat lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat dito mga kababayan matapos ilabas ang mga dahilan kung bakit malaki ang inggit sa kanya ng mga kalaban. Imagine mga kababayan, isang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, binisita mismo si Pangulo dito sa Pilipinas na may baong good news at mga kasunduan para sa ating bansa. At ito pa mga kababayan, ang mga pinag-usapan ng dalawang leader ay hindi na talaga maililihim pa. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Dumating sa Manila kahapon si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang Emir o Heads of State ng Estado ng Qatar para sa kanyang 2 days state visit dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ni kagalang-galang Tamim bin Hamad Al Thani dito sa Pilipinas ay itinuturing na makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon na ang kasalukuyang Amir ay bibisita sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada upang higit na palakasin ang umiiral na matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ang Qatar. Bukod sa ginawang bilateral meeting ng dalawang leader kung saan nagpalitan sila ng kuro-kuro sa mga pangako at bilateral na issue na nagpapahusay sa umiiral na kooperasyon sa larangan ng partnership na pagkaangkla sa tiwala, mutual, kumpiyansa at ibinahaging halaga. Nilagdaan din ng Pilipinas at Qatar ang hindi bababa sa 9 na kasunduan ngayong araw na sumasaklaw sa kooperasyon ng paglaban sa human trafficking, kapakanan ng mga marino, tourist sports at pagbabago ng klima dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Qatar upang palakasin ang ugnayan at pahusayin ang bilateral na kooperasyon sa paglaban ng human trafficking. Parehong bansa ay sumang-ayon na magtulungan upang malabanan ang human trafficking bilang ang pagsusulong ng proteksyon sa paggawa sa mga parehong mga bansa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kadalubhasaan sa larangan ng batas at pagpapalitan ng mga pag-aaral at pananaliksik. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, ang dalawang bansa ay magsisikap na tukuyin at ipatupad ang mga magkasanib na mga proyekto, pagpapalitan ng mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa paglaban ng human trafficking at isulong ang mga kamalayan sa publiko at pagpapalitan ng mga pag-aaral at pananaliksik sa issue. Isa pang Memorandum of Understanding na nilagdaan ay ang kasunduan sa mutual recognition of seafarer certificates para ipatupad ang mga probisyon na itinakda sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ng 1978. Ang mga amendments nito kung saan ang Qatar ay sumang-ayon sa pamamagitan ng Decree No. 14 ng 2003. Ang Memorandum of Understanding na ito ay napagkasunduan sa pagitan ng Maritime Industry Authority ng Pilipinas at ang Ministry ng Transportasyon sa Qatar na nilalapat ang mga sertipiko ng mga marino na naglilingkod sa mga rehistradong barkong pangkalakal ng sinuman sa mga kalahok at maglayag sa ilalim ng bandila nito maliban sa mga naglilingkod sa mga barkong nabanggit sa Artikulo 3 ng Standards of Training, Certification and Waterkeeping for Seafarers Convention. Ilagdaan din ang Memorandum of Understanding sa Technical Cooperation sa Capacity Building for Climate Change. Ang kasunduan sa pagitan ng Komisyon sa Pagbabago ng Klima ng Pilipinas at ang Ministry ng Kapaligiran at Pagbabago ng Klima sa Qatar ay naglalayon na pahusayin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga partido upang sama-samang ituloy ang teknikal na kooperasyon, pagbuo ng kapasidad, pahusay ng pagbabahagi ng kaalaman at isulong ang mga pagbabagong pagkilos ng klima na naaayon sa mga ibinahaging layunin sa pagkilos ng klima sa ilalim ng kasunduan sa Paris ng 2016. Pilipinas at Qatar ay bumuo din ng isang Memorandum of Agreement upang itaguyod ang kooperasyon at mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng mga sports federation ng parehong bansa at upang itakda ang balangkas para sa mga programa ng kooperasyon sa larangan ng sports kung saan ay batay sa prinsipyo ng reciprocity. Sa ilalim ng kasunduan, dapat palakasin ng mga kalahok ang kanilang pagtutulungan sa larangan ng palakasan o sports sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga pagbisita ng mga sports delegation, coach,
experts at espesyalista sa larangan ng sports and physical education, pagpapalitan ng pananaliksik at pagbabahagi ng mga karanasan sa mga kaugnayan sa sports at physical na aktibidad at partisipasyon. Wait, there's more mga kabayan, dahil nilagdaan din nila ang isang kasunduan sa larangan ng turismo at negosyo sa pagitan pa rin ng Pilipinas at Qatar. Sa ilalim naman ng Memorandum of Understanding na ito, sisikapin ng mga kalahok na paunlarin at palakasin ang mga patakaran at paraan sa pakikipagtulungan sa pagitan nila sa larangan ng turismo at mga kaganapan sa negosyo batay sa mutual benefits ayon sa mga alituntunin at regulasyon na naangkop sa parehong bansa at mga kaugnay na international na obligasyon. Pamamagitan ng Memorandum of Understanding na ito, ang dalawang bansa ay magtutulungan upang hikayatin ang mga daloy ng turista na maglakbay sa parehong bansa. Isulong ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya na paglalakbay ng turismo at iba pang nag-uugnay sa mga establishmento upang lalo pang mapataas ang pagpapalitan ng turista at isulong ang turismo para sa dalawang bansa. Husay din ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon para sa mga kabataan. Ay naglalayon na itaguyod ang mga kooperasyon sa pagitan ng mga kalahok at upang mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng mga organisasyon ng kabataan sa parehong bansa at upang itakda ang mga balangkas para sa mga programa ng pagtutulungan para sa larangan ng kabataan na kung saan ay batay ito sa prinsipyo ng katumbasan ayon sa Memorandum of Agreement. Pamamagitan ng Memorandum of Understanding para sa kabataan, magsisikap ang mga kalahok na pahusayin ang kanilang kooperasyon sa mga palitan ng pagbisita ng mga delegasyon ng kabataan, mga miyembro ng youth centers at mga espesyalista sa larangan ng kabataan, gayon din ang mga pagpapalitan ng mga karanasan at pananaliksik sa mga kaugnayan sa sektor ng kabataan. Ang isa pang kasunduan na nilagdaan ngayong araw ay ang waiver ng visa requirements para sa mga may hawak ng diplomatic at special official passport. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, sinisikap ng dalawang bansa na mapadali ang paglalakbay ng mga mamamayan ng mga partido na nasa opisyal na misyon para sa kani-kanilang mga pamahalaan na gumagalang sa mga probisyon ng Vienna Convention on Diplomatic Relations ng 1961 at ng Vienna Convention on Consular Relations ng 1963. Sakop ng kasunduan ang mga valid na diplomatic at official passports para sa Pilipinas, habang ang mga sakop para sa Qatar ay valid diplomatic at special passports. Ang mga mamamayan ng alinmang partido na may hawak ng mga wastong uri ng pasaporte na binanggit sa Artikulo 1 sa kasunduang ito ay hindi kasama sa obligasyon na kumuha ng mga visa para makapasok at manatili sa teritoryo ng kabilang sa isang single entry na mananatili ng 30 days. Kondisyong ito, ang pasaporte na ipinakita ay dapat may mga validity period na hindi bababa sa 3 buwan lampas sa panahon na pinagpahalagan ng manatili sa teritoryo ng magkabilang partido. Samantala, ang iba pang mga Memorandum of Understanding na nilagdaan ay sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce at Industry ng Qatar, Chamber of Commerce and Industry sa pagitan ng Davao City Chamber of Commerce at Industry ng Qatar Chamber Commerce and Industry. So in short mga kababayan, highlights ng pagbisita ni kagalang-galang Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dito sa Pilipinas, paglagda ng siyam na kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas